Kinabukasan, sumama na si Yeming kay Bai Shaoling. Ang lungga ni Fei Xiongchen ay nasa isang misteryosong espasyo. Para makapasok doon, kailangang umasa sa wood token na ito. Bagamat aakitin ko si Fei Xiongchen palayo, mahirap masigurado na walang mangyayaring hindi inaasahan. Kung hindi maganda ang sitwasyon, kailangan mong tumakas agad. Ang iyong munting buhay ang pinakamahalaga. Tita, huwag kayong mag-alala. Naiintindihan ko. Ako, bagamat isa ako sa 9 na demonyo ng Tianyuan. Ang relasyon ko sa ibang mga demon gods ay hindi maganda. Pagkatapos ng bagay na ito, balak kong pumasok sa Chitian sect. Humanap ng posisyon bilang elder. Sakto, aayusin ko na ring makapasok si Miruyu. Bakit Chitian sect ang pinili ninyo? May hindi ka alam. Taibay, malaki ang pinagmulan ng sect leader ng Chitian sect na iyon. Ang Chitian sect ay may mas malaking potensyal kaysa sa 5 dakilang imperyo. Ito ang pinakamagandang pagpipilian. Ang sect leader ng Chitian sect. Sino ba talaga siya? Ayon sa sinabi ni Long Waner, ina ni Long Xiaobai, hindi ba't ang pangalan niya ay Shang Wuliang? Bakit Taibay pa ang pangalan? Ang sect leader ng Chitian sect, si Taibay, ay nagmula sa Three Emperors Great World sa labas ng Tianyuan Continent. Ang kanyang tunay na pagkatao ay ang kasalukuyang Human Emperor Crown Prince. Human Emperor Crown Prince, ang ganitong tawag, ay kumakatawan sa buong lahi ng tao. Ang Three Emperors Great World. Ano ba talagang mundo yun? Napakalakas ba? Hindi lamang malakas. Ang Three Emperors Great World ay nahahati sa 9 na kontinente. 81 prefecture. Bawat isang prefecture ay kasing laki ng Chitian Island. Halos kasing laki ng isang super empire. Ang mga super eksperto doon, sapat na para madaling wasakin ng isang great world. Lampas ito sa iyong imahinasyon. Sa kasalukuyan, ang sibilisasyon ng Martial Dao ng Tianyuan Continent ay nasa gitnang yugto pa lamang. Samantalang, ang sibilisasyon ng Imperial Dao ng Three Emperors Great World ay matagal nang umabot sa mataas na antas. Sa loob nito, mas mataas pa kaysa sa sibilisasyon ng Immortal Dao. Buddhist Dao. Kung ikukumpara sa sibilisasyon ng Martial Dao, ang dalawang mundo ay wala sa iisang antas. Yung si Taibay, bagamat sinasabing Human Emperor Crown Prince, ngunit ang nakaraang henerasyong Human Emperor ay matagal nang pumanaw. Sa kasalukuyan, siya na talaga ang kumokontrol sa dakilang kapangyarihan ng Human Emperor. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, sa loob ng 100 taon, siya na ang magiging bagong Human Emperor. Sa isip ni Yeming, ganoon kalakas. Kung ang sibilisasyon ng Imperial Dao ay matagal nang nalampasan ang sibilisasyon ng Martial Dao ng ganyan kalaki. Dapat kaya akong humiram ng kamay ni Taibay, para sanayin ang mga techniques ng sibilisasyon ng Imperial Dao. Hindi, mali, hinding-hindi maaaring magkaroon ng kaisipang makinabang. Ang aking Dao Heart ay Martial Dao na. Dapat kong tahakin ang Martial True Dao. Kahit gusto ko pang sanayin ang mga techniques ng ibang sibilisasyon, dapat ko itong isama sa loob ng Martial Dao. Hindi yung tatalikod at magpapalit ng Dao. Lumipas ang panahon. Dinala na ni Bai Shaoling si Yeming malapit sa destinasyon. Narito na tayo. Ang lungga ni Fei Xiongchen ay nasa loob ng bundok na iyon. Nasa ilalim ito ng isang malaking bato sa tuktok ng bundok. Ang pangalan ay Niu Chao Tian. Sa totoo lang, ang lugar na ito ay dating Martial Monarch Mountain Range ng Void Heaven Realm. Sino mang taong pumasok sa lugar na ito, ang kanyang realm ay pipigilan sa Martial Monarch. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ni Fei Xiong para makontrol ang Niu Chao Tian nang walang anumang hadlang. Kaya siya nang ahas na itago ang mga kayamanan sa kanyang lungga. Kaya pala, basta't nasa loob ng kanyang lungga, siya na ang invincible na nilalang. Kaya pala si tita ay hindi sigurado kung ganap siyang mapapatay. Tinapon ni Bai Shaoling ang kanyang sombrero. Pagkatapos ay agad nagbago ng anyo. Sumigaw siya, Fei Xiongchen, hindi ka pa ba lalabas dito para mamatay? Agad siyang lumitaw. Ha, magandang babae. Matagal na kitang hinihintay. Agad nagpakawala ng isang atake si Bai Shaoling. Gusto mong mamatay? Sumagot din si Fei Xiong ng mga atake. Habang abala silang dalawa sa paglalaban, palihim na pumasok si Yeming sa lungga ni Fei Xiong. Dito na ang lungga ni Fei Xiongchen. Dahan-daang lumapit si Yeming sa harap ng pinto.
Sa loob, ay isang higanteng puno. Nanay ko po, ito, ay isang puno. Bakit, ang laki naman ito? Sabi ni Beiming, Master. Ito ang fusang tree. Kaya pala tinawag na bird nest, lumalabas na ito pala ang pahingahan ng Golden Crow mula sa mga sinaunang alamat. Sa sinaunang Sukhavati Land, sa lugar kung saan sumisikat ang araw, may dalawang fusang trees na magkapulupot. Sa itaas, ay ang tirahan ng Sun Goddess at ng kanyang anak na si Golden Crow. Hinihila ng Golden Crow ang karaw ng araw. Dinadala ang Sun Goddess sa langit. Mula noon, lumitaw ang tanawin ng umaga sa kalangitan. Hindi kaya, may Golden Crow sa itaas. Imposible. Ang Golden Crow ay isang likas na banal na hayop. Napakayabang. Paanong mamumuhay ito kasama si Fei Xiongxian? Kung gayon, aakyat ako sa puno para tingnan. Sa harap ni Yeming ay lumitaw ang isang array formation. Isang maliit na array, gusto pa akong harangan. Pagkatapos ng isang sigaw, sinuntok ni Yeming at binasag ang array formation nito. Ang pagyanig ay napansin ng mga tao sa ibaba. Wow! Isang lalaki. Tunay ngang isang tao. Maliban kay Lord Feixiong, mahigit ilang dekada nang hindi ako nakakakita ng iba. Siya ba ang panauhing inimbitahan ni Lord Feixiong? Siguradong siya. Ang gwapo. Kung maaari ko lang siyang pagsilbihan. Ang saya. Napansin ni Yeming ang mga babae sa ibaba na nakatingin sa kanya. Hindi ko inaasahan, nag-aalaga pa pala siya ng ganito karaming magagandang babae. Si Fei Xiongxian, tunay ngang mahilig sa babae. Tingnan mo sila, bawat isa sa kanila ay mapupula ang mga pisngi. Tiyak na inaalagaan sila ng hindi kakaunti. Kalimutan na, wala akong oras para pansinin sila. Lumipad si Yeming pataas, sa lugar kung saan nakatago ang mga kayamanan ni Feixiong. Madaling sinira ni Yeming ang panlabas na barrier. Banal na liwanag ang damaloy palabas. Hindi ko alam kung gaano karaming kayamanan ang naipon, para magdulot ng ganitong kababalaghan. Buksan para sa akin. Pagkapasok ni Yeming, napasigaw siya. Diyos ko, itong tumpok ng pera, lahat ito ay level 9 talisman money. Itong bundok na ito lamang, sa paunang tansya, hindi bababa sa 50 trilyong martial god coins ang halaga. Huwag nang banggitin pa ang mga martial tools. Hindi bababa sa saint grade ang nasa loob nito. Mayroon pang hindi kakaunting divine artifacts. Kung ibebenta ang halaga nito, ay walang hangganan. Inilabas ni Yeming ang storage ring. Kinuha lahat papasok. Ha. Hindi nga may kakaila na isang matandang halimaw na nabuhay ng 10,000 taon sa mundo. Talagang mayaman. Makalipas ang ilang sandali, nalinis na ni Yeming ang kayamanan ni Feixiong. Sa itaas, tiyak na mas marami pang kayamanan. At saka, natatakot akong mas mataas pa ang halaga kaysa rito sa layer na ito. Patuloy na lumipad si Yeming. Ginalugad ang ibang mga lugar. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Yeming sa harap ng isang pintuan. Ang ganitong kababalaghan, hindi ko alam kung anong kayamanan pa ang nakatago sa loob. At saka, ang tibay ng istrukturang ito ay malayong malayo kaysa sa dati. Ginamit ni Yeming ang Chi God. Binalot ang kanyang katawan. Gamit ang aking Chi God power, sapat na para masira ito. Nawasak ang pintuan pagkatapos ng isang suntok ni Yeming, agad tumawa si Yeming. Inalis ang Chi God, at pumasok sa loob. Sa harapan, ay isang bundok ng Spirit Stones. Ha. Ang mga Spirit Stones na ito, lahat ay level 9. Mayroon pang Spirit Stones na mas mahalaga kaysa level 9. Lahat ay secret crystals. Napakaraming dami. Walang hanggang halaga. Walang hanggang halaga ito. Sa isang iglap, nilimas na ni Yeming lahat. Walang itinira kahit kay Titing. Hindi ko alam kung gaano karaming kayamanan ang narito. Kung aakyat pa ako, tiyak na mas marami pang mahahalagang bagay. Samantalahin ang oras. Ipagpatuloy ang pangungulimbat. Sa sandaling ito, biglang yumanig ng malakas ang paligid. Babala ni Beiming, Master. Si Fei Xiongxian iyon, paparating na. Umaakyat siya sa puno. Bilisan mo. Magtago. Utos ni Yeming sa Merit Steel. Bigyan mo ako ng isang invisibility talisman para hindi ako makita ng Divine Spirit. Ibawas mo sa utang. Agad itong idinikit ni Yeming sa kanyang noo. Pagkatapos ay umupo sa isang tabi. Palihim na nagmamasid. Si Feixiong ay paakyat ng paakyat sa katawan ng puno. Sabi ni Beiming, Master. Ito ang clone ni Fei Xiongxian. Mukhang kakahiwalay pa lang nito.
Kasabay nito, may sugat din siya sa katawan. Malinaw na napakapanganib ng kanyang pagtakas dito. Nagsasakripisyo siya ng buhay para umakyat. Yung nasa ibaba, nasira ko na lahat. Ang mga talisman money at martial tools, kinuha ko ng lahat. Malinaw na, natuklasan na niya. Ngunit, wala siyang pakialam. Ang pinapahalagahan lamang niya ay ang pag-akyat. Malinaw na, sa itaas. Mayroon pang mas mahalagang bagay. Kailangang maunahan ko siya. Mabilis na lumipad si Yeming pataas. Si Fei Xiongchen ay dahan-dahan ding gumagapang paakyat. Ang init. At saka, habang tumataas, lalong umiinit. Kung hindi dahil sa aking Chi God na may fire attribute, sa ganitong init, natatakot akong nasunog na ako hanggang maging abo. Haha, Master, tingnan mo. Ang mga kuko ni Fei Xiongchen at ang balat sa kanyang tiyan, nasunog na at naluto. Kung aakyat pa ng mas mataas, natatakot akong si Master ay magiging lutong karne na. Nakakainis. Saan nagmula ang batang ito? Nang ahas na magnakaw ng kayamanan sa teritoryo ng aking Fei Xiongchen. Napansin ni Yeming na ang talisman sa kanyang dibdib ay nasusunog. Patay na. Hindi ko inaasahan. Ang invisibility talisman ay hindi pala kayang tiisin ang apoy dito. Hindi ko inaasahan, nasunog pa ito. Nakakainis. Batang lintik, kung ayaw mong mamatay, lumayas ka sa aking Neo Chao Tian agad-agad. Kung hindi, gagawin kitang abo. Sinong tinatakot mo? Hindi ako naniniwala, isang clone na malubhang nasugatan tulad mo, gumagapang, mas mabilis pa kaysa sa akin lumipad. Alis na ako dito. Galit siyang umungal. Gusto mong mamatay. Malakas na itinapak ni Fei Xiong ang paa sa lupa. Pagkatapos ay tumalon para habulin si Yeming. Patay na. Master, sinusunog niya ang kanyang buhay. Bilisan mo. Habulin mo. Sa huli, ang anyong tao ay hindi kasing bilis lumipad. At saka, ang lugar na ito ay pipigilan ng realm sa Martial Monarch. Kung gagamitin ko ang Chi God, mahihirapang bumilis. Anong gagawin? Kung hindi pwede ang anyong tao, gagamitin ko ang anyong kayang lumipad. Bloodline Seal. Alisin. True Dragon Physique. Bumilis si Yeming sa paglipad. Ang taong ito, isa siyang batang True Dragon. Patay na. Hindi ko na mahahabol. Si Yeming, sa sandaling ito, ay lumapag sa ibaba. Agad bumalik sa anyong tao. Ang init. Pagkapasok ko pa lang dito, parang nasusunog ang balat ko. Ang dugo sa aking katawan, parang malapit ng sumengga. Sabi ni Beiming, Master. Ang apoy dito ay sobrang init. Mas mabuting huwag nang pumasok pa. Nakarating na ako sa hakbang na ito. Paanong papayag akong bumalik nang walang dala? Ang bagay na gustong hanapin ni Fei Xiongchen, tiyak na ang perlas na iyon. Alam niyo ba kung ano ang bagay na iyon? Ito ang Sun Soul Pearl. Ha, ang maalamat na Sun Soul Pearl. Ang pagkain ng Golden Crow Egg ay maaaring bumuhay muli ng tao mula sa abo. Tiyak na ang Fei Xiongchen na iyon ay malubhang nasugatan ang buong katawan. Gusto niyang gamitin ito para pagalingin ang kanyang mga sugat. Kung gayon, mas lalong hindi ko ito maaaring ibigay sa kanya. Nakahabol na rin si Fei Xiongchen. Bata, dumating na ang araw ng iyong kamatayan. Wala nang oras. Ang mga kuko ni Fei Xiong ay nasa itaas na ng ulo ni Yeming. Pagka-atake pa lang, mabilis nang nayakap ni Yeming ang Sun Soul Pearl at tumakbo. Ang braso ni Yeming, sa sandaling ito, ay nasusunog. Sumigaw si Yeming. Ang init. Sabi ni Beiming, Master. Bilisan mo. Itago mo ang Golden Crow Egg sa storage weapon. Kung yayakapin mo pa ng kaunti, maluluto ka na niyan. Alam ko. Umuungal si Fei Xiongchen. Mamatay ka. Mamatay ka. Lintik. Galit na galit siyang tumapak. Winasak ang paligid. Habang sumisira, sumisigaw siya. Nakakainis. Nakakainis. Nagulat si Yeming nang ang mga durog na piraso ay dahan-daang bumabagsak. Mga kapatid na babae, bilisan nyo. Tumakbo. Malapit nang gumuho ang lugar na ito. Mabilis ding lumipad palayo si Yeming. Tiningnan niya ang tirahan ni Fei Xiong na dahan-daang gumuguho. Anong nangyayari dito? Tiyak na ang punong ito ay para sa pagpisa ng Golden Crow Egg. Ngayon, nanakaw na ang Golden Crow Egg, nawalan na ito ng dahilan para umiral, nagsisimula ng mabasak. Sa madaling salita, umalis muna tayo sa espasyong ito. Takbo. Makalipas ang ilang sandali, nag-teleport si Yeming palabas. Fu, mapanganib. Muntik na akong mamatay dito. Gaya ng inaasahan.
Hindi madaling galitin ang isang demon god. Kahit isang clone lamang na malubhang nasugatan, hindi pa rin siya isang taong kaya kong galitin. Mukhang, ang panig ng Tianhu God, hindi na lumalaban. Naramdaman na ni Fei Xiongchen si Yeming na malapit. Bata, nang ahas ka pang sirain ang aking Niao Chao Tian. Kahit ano pa ang maging kapalit, kailangan kitang patayin. Lumitaw ang Tianhu God. Itinulak palayo si Fei Xiongchen. Yeming, umalis ka agad sa lugar na ito. Itong si Fei Xiong, malubha ko ng nasugatan. Ngunit sinunog niya ang kanyang buhay para gamitin ang isang secret technique. Sa maikling panahon, ang kanyang lakas ay lalampas sa akin. Hindi kita kayang protektahan. Bilisan mo. Tumakbo. Hintayang matapos ang secret technique, tiyak na mapupuksa ko siya. Sige. Void Heaven Token. Dalhin mo ako sa Void Heaven Realm. Martial Ancestor Plane. Umuungal si Fei Xiongchen. Nakakainis. Nakakainis. Bumalik sa anyong tao si Tianhu God. Tunay ngang isang matalinong bata. Pinili pa niyang magtago sa Void Heaven Realm. Fei Xiong, mangangahas ka bang pumunta sa Martial Ancestor Plane para hanapin siya? Ang realm ay pipigilan sa Martial Ancestor. Natatakot akong mas mabilis ka pang mamamatay kaysa sa kanya. Nakakainis. Maaga o huli, papatayin ko kayo. Huwag kayong tatakas. Sa sandaling ito, sa loob ng Void Heaven Realm. Martial Ancestor Plane. Fu. Sa wakas. Nakatakas din. HMPH. Ibenta ko muna itong mga talisman money, spirit stones, at secret crystals. Hindi ko alam kung sapat na para bayaran ang utang. Sabi ni Beiming, Master. Sa mga ito, may ilang secret crystals na napakahalaga. Mas mabuting itago ito. Bakit ko itatago ang mga bagay na iyon? Wala naman akong paggagamitan. Hindi. Ngayon. Si Master ay umangat na sa Martial Monarch Realm. Maaari nang i-activate ang kakayahang Inli ng Divine Spirit Treasure Robe. Ang paglalagay ng Secret Crystal sa balabal ay magpapataas nito ng husto. Inilabas ni Yeming ang mga Secret Crystals. Sa dami ng Secret Crystals na ito, alin ang dapat kong piliin? Sabi ni Beiming, iminumungkahi ni Beiming na ilagay ang Violent Secret Crystal, Wisdom Secret Crystal, at Void Transformation Secret Crystal. Ang Violent Secret Crystal ay maaaring magpataas ng attacking power ni Master ng 2 hanggang 3 beses. Anumang oras, ang Wisdom Secret Crystal ay maaaring magpataas ng talino ng 2 hanggang 3 beses. Anumang oras, magpapataas ito sa antas ng array formations ni Master. At ang Void Transformation Secret Crystal ay maaaring magpasok kay Master sa isang void state. Walang anyo. Walang substansya. Angkop para sa pagtatago at pag-ambush. Ganoon kagaling. Maaari bang maglagay ng mas marami? Mayroon pa akong isang tumpok dito. Ang balabal, pinakamarami. Maaari lamang maglagay ng 3 secret crystals. Isang Dharma Crystal. Sige, susundin kita. Inilabas ni Yeming ang balabal. Agad ginamit ni Beiming ang kakayahang Inli. Ang 3 secret crystals ay sumanib na sa balabal. Naramdaman ni Yeming ang pagbabago. May isang misteryosong lakas na pumupuno sa aking katawan at kaluluwa. Hindi nga may kakaila ang Divine Spirit Treasure Robe. Hindi ka panipaniwala. Ang natitira, ibenta na lahat. Bilisan mong bayaran ang Merit Steel. Master, nabayaran na lahat. Bakit, may kulang pang 2 trilyong Martial God Coins. Talagang napakamahal ng Tianyuan Pearl. Ganyan karaming secret crystals, hindi man lang makapantay sa isang Tianyuan Pearl. Ibenta mo na rin itong Golden Crow Egg sa Merit Steel. Master, ang pagbebenta ng Golden Crow Egg na ito, masyadong sayang. Baka, pansamantala muna nating itago. Baka sakaling magamit ito sa hinaharap. Sige, sa huli. Ngayon, ang Haotian sect ay kumikita na rin para sa akin. Tiyak na ang pagbabayad sa natitirang bahagi ay hindi magiging mahirap. Trial Taker Yeming, nais mo bang sumali sa pagsubok? Ang will ng wasak na Heavenly Court, mayroon pang hindi natapos na bagay. Pansamantala, hindi muna ako sasali sa pagsubok. Ang pagsubok ay nahahati sa 5 yugto, Martial Ancestor, Martial Monarch, Martial Venerable, Martial Saint, Martial God. Ngayon, pumasok ka sa Martial Monarch Realm. Nasayang na ang isang yugto. Kaya, nagpasya akong pilit kang ipasok sa yugto ng pagsubok para sa Martial Monarch. Ano? Pilit akong ipapasok.
Hindi kaya, kailangan kong maging martial god bago ako makabalik. Ang 5 yugto ay isinasagawa ng magkakahiwalay. Pagkatapos ng pagsubok para sa martial monarch, maaari kang bumalik, hintay ang maging martial venerable. Saka kasasali sa 3 yugto. Sa loob ng trial land, makakaharap mo ang mga henyo mula sa maraming sibilisasyon ng lahi ng tao. Maaaring nagmula sila sa mga mataas na antas na sibilisasyon. O maaari ring mula sa mga mababang antas na sibilisasyon. Ngunit walang eksepsyon, lahat sila, tulad mo, ay ang pinakamataas na henyo ng kani-kanilang sibilisasyon. Makipagkompetensya ng matindi sa kanila. Ang patuloy na mabuhay, ay makakamit ang walang kapantay na pagkakataon. Sinasabi mong, ito ay ang yugto ng pagsubok para sa Martial Monarch Realm. Ang Martial Monarch Realm, hindi ba't natatangi lamang sa sibilisasyon ng martial daw? Bagamat ang mga taong hindi mula sa iisang sibilisasyon ay may iba't ibang paraan ng cultivation, ngunit lahat sila ay nagpapataas ng antas ng kaluluwa. Ang yugtong ito, sa sibilisasyon ng martial daw ay ang martial monarch na bumubuo ng martial soul. Sa sibilisasyon ng Buddhist daw ay ang arhat na bumubuo ng Buddha soul. Sa sibilisasyon ng immortal daw ay ang earth immortal na bumubuo ng divine embryo. Lumalabas na bawat sibilisasyon ay may yugto ng soul refinement. Ang mga yaman sa trial land ay mahalaga. Limitado ang dami. Para makakuha ng pakinabang, kailangan ninyong magpatayan sa isa't isa. Hanggang sa mapili ang grupo ng pinakamalalakas. Ang mga trial takers mula sa Tianyuan continent, ako lamang mag-isa. Noong una, ikaw lamang. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas, may 2 pang umabot sa kondisyon. Nagmula sila sa Origin Divine Sea at Chi Tian Sect. Nauna na sila sa iyo ng isang hakbang sa trial land. Lumalabas na may tao pa pala mula sa Chi Tian Sect. Talagang minamaliit ko ang mga tao sa mundo. Sa parehong realm, hindi ako tiyak na ako ang pinakamalakas. Ang pagsubok na ito, may kabuuang 257 katao. Mula sa 49 na malalaki at maliliit na sibilisasyon. Umaasa akong makakaligtas ka. Si Yeming ay pilit na dinala palayo. Lumipat ang eksena sa loob ng Secret Realm Trial Land, dahan-daang lumapag si Yeming malapit sa isang lawa. Agad ginamit ni Yeming ang Void Transformation Secret Crystal. Itinago ang kanyang katawan. Kung sila ay mga sukdulang henyo ng iba't ibang sibilisasyon, baka sakaling mayroon pa silang ilang mga nakakagimbal na pamamaraan. Kung iisipin ang kaligtasan, mas mabuting mag-ingat ng kaunti. Ang lugar na ito, nagbibigay sa akin ng pakiramdam na hindi tulad ng Inheritance Land, hindi rin tulad ng munting mundo sa kayamanan. Siyempre, dahil ang lugar na ito, ay isang ganap na kumpletong Great World. Kung pag-uusapan ang lawak, hindi ito natatalo sa Tianyuan continent. Ang mundong ito ay puno ng sinaunang hangin. Ito ay isang mundong katumbas ng sinaunang panahon. Gaya ng aking hula, tiyak na ito ang sinaunang Great World ng lahi ng tao. Kung gayon, bakit mga hayop lamang ang nakikita ko at walang mga tao? Tiyak na mayroon dati, ngunit hindi ko alam kung bakit sila umalis lahat. Tama ka. Tingnan mo ang mga bakas ng mga batas ng langit at lupa rito, tiyak na dating may hindi mabilang na mga taong isinilang. Marahil, kusa silang umalis. Ngunit ang lugar para sa lahi ng tao na gawing trial land, ganito kalaking mundo, ang paghahanap sa ibang mga trial takers ay napakahirap. At masyadong nakakapagod. Kailangan ko ng sarili kong mga mata at tainga. Pinakamaganda, ay tulad ng dati sa Two Forms Heaven, makahanap ng lungga ng mga demonic insects. Gamitin ito bilang mga mata at tainga. 3 araw ang lumipas. Ang bilis ng mga ibon na ito. Lumilipad sila ng kawan-kawan. Pagkatapos obserbahan ng ilang araw, natuklasan kong nag-uusap sila gamit ang wika ng mga ibon. At saka, susunod sila sa utos ng Bird King. Isang hindi masamang pagpipilian. Basta't makontrol ko ang Bird King, makokontrol ko na ang lahat ng uri ng ibon. Tinutok ni Yeming ang nangungunang ibon. Isang array formation ang lumitaw mismo sa harapan nito. Hindi ito nakailag. Dumiretso ito sa pagbangga. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog. Ang ibon ay nahuhulog pababa. Ang tigas ng balahibo. Parang isang mahalagang espada. Walang hiya. Bitawan mo ako. Nangangahas kang maging walang galang sa haring ito. Bird King. Huwag kang matakot. Gusto ko lamang humingi ng tulong sa iyo. Pagkatapos ng bagay na ito, tiyak na ibabalik ko ang iyong kalayaan. Ang lakas.
Muntik na akong hindi makahawak sa kanya. Huwag kang mangarap. Isang hamak na tao. Huwag mong asahang utusan ang haring ito. Bitawan mo agad ako. Kung hindi, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Nagdilim ang mukha ni Yeming nang marinig ang kanyang pagbabanta. Sa iyo lamang, gagawin mong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay ko. Hinigpitan ni Yeming ang pagkakahawak sa kanyang leeg. Tigil. Malapit nang mamatay ang haring ito. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Alinman sa masunurin kang makinig. Tulungan mo ako sa gawain. O, pipisilan kita hanggang mamatay. Re-refine kita para maging bangkay ng ibon. Ibenta ang iyong buhay para sa akin. Ang mamatay ng ganyan, mas mabuti pang mabuhay. Susundin kita. Susundin kita. Kung alam ko lang na ganito, bakit kailangan pang magmatigas ang bibig? Tanggapin mo ito. Hindi rin kita inaapi. Ito lamang ay isang patas na transaksyon sa iyo. Tulungan mo ako sa gawain, bibigyan kita ng fire apples. Pwede ba? Oo, ang bango ng mansanas. Bilisan mo. Ibigay mo sa akin. Kayang gawin ng haring ito ang lahat. Inihagis agad ito ni Yeming sa kanyang bibig. Nilunok niya ito ng buo. Masarap. Magandang bagay. Magandang bagay. Sa mundong ito, may iba pang mga taong tulad ko na lumitaw. Kailangan kong ipahanap mo sila sa mga maliliit na ibon. Kapag natuklasan, iulat mo ang kanilang mga kilos sa akin. Kapag nagtagumpay ang bagay na ito, bibigyan kita ng mas maraming fire apples. Ito, simple lang. Nagsimula siyang tumawag sa kanyang mga tauhan. Nagbigay ng utos. Natanggap nila ang utos. Mabilis silang nahati sa 4 na direksyon. Lumipad palayo. Nagbigay na ako ng utos sa kanila. Gamit ang aking mga Thunderbirds na kasing bilis ng kidlat, ang ganitong uri ng pagmamasid ay napakasimple. Batang iyon, maghanda ka na ng fire apples para sa haring ito. Magaling, magaling. Sa sandaling ito, sa isang lugar, may 2 aninong gumagalaw. Ang lawak talaga ng demonyong lugar na ito. Ilang araw na tayong naglalakad. 5 pa lang ang napapatay natin. Kailan kaya natin mapapatay lahat para makuha ang gantimpala ng pagsubok? Huwag kang magmadali, makasalubong, patayin. Darating din ang oras na mauubos sila. Ang mga taong nagmula sa ilang mga basurang sibilisasyon na iyon, masyadong mahihina. Malayong malayo kumpara sa ating Taiwo Great World. Noong pinapatay sila, wala man lang silang lakas lumaban. Ang mga alipin sa ating Taiwo race, mas malakas pa kaysa sa kanila. Ang Taiwo race ay kabilang sa mataas na antas na sibilisasyon. Paanong ikukumpara sa mga basura mula sa ilang maliliit na sibilisasyon? Sa pagkakataong ito, ay ang pagtutunggali sa pagitan ng lahat ng sibilisasyon ng lahi ng tao. Kailangan nating mag-ingat sa mga tao mula sa immortal at Buddhist daw. Sa sandaling ito, biglang nagliwanag ang perlas sa kanyang tenga. Ang Wu Pearl, may reaksyon. Malapit dito, hindi kalayuan, may isang babaeng nag-iisa. At saka, mula pa siya sa immortal daw. Ha! Sinwerte tayo. Narinig kong ang mga diwata ng immortal daw ay sukdulang magaganda. Kailangan nating magmadali. Gabi na. Sa loob ng kagubatan. Bird King. Natatandaan kong, sa kasalukuyan, ang Huanggu Great World ay walang mga tao. Ngunit marami pa ring mga hayop. Bakit ngayong gabi ay napakatahimik? Tama nga, karaniwan, dapat may mga ungol ng mga mababangis na hayop. Hindi kaya, may isang malakas na hayop sa malapit, tinatakot sila kaya hindi sila nangangahas umungol. Hindi hayop, tao. Void Transformation Secret Crystal. Ha, bakit bigla kang nawala? Tao, nasaan ka? Sa sandaling ito, 2 anino ang lumipad papalapit. Lumapag mismo sa lugar kung saan nakaupo si Yeming kanina. 2 anino ang dahan-daang lumitaw mula sa alikabok. Kakaiba. Malinaw na kanina lang ay nakaramdam ako ng tao rito. Bakit wala na? Siguradong malapit lang siya dito. Ang mga mata at tainga ng ating beastman, napakatalas. Hindi siya makakatakas sa ating paningin. Hinahanap niyo ba ako? Katawang Shuhua, Void Transformation. Hindi kaya. Void Transformation Secret Crystal. Magaling. Patayin ka, at ang Secret Crystal ay mapupunta na sa amin. Tunay ngang Sekim. Hindi kaya, bago mamatay. Dapat munang magpakilala. Ako si Yeming. Galing sa Tianyuan Continent. Martial Dao Civilization. Ha ha ha. Mayabang na pangalan. Ako si Tanshi, Greedy Snake.
Siya si Iho, Evil Tiger. Galing sa Shuizi Continent, Water Marsh Continent. Beast Branch Civilization. Beast Branch Civilization. Hindi ko pa naririnig. Hindi kaya, isang mahinang SOCP, primary level, civilization. Bagamat ang sibilisasyon ay nahahati sa mataas at mababa, ngunit hindi nito mapagpapasyahan ang lakas ng bawat tao. Ngayon, kaming dalawa ay papatayin ka. Tumapak sila sa hangin. Itinutok ang sibat diretso kay Yeming. Ngunit, isa lamang iyong aninong iniwan ni Yeming. Nakakainis. Nag-void transformation na naman ang taong iyon. Huwag kang mag-alala. Ang aking pang-amoy, kaya kung maamoy ang kanyang amoy, hindi siya makakatakas. Anong amoy ito? Ang bango. Anong nangyayari? Bakit biglang naging berde ang mukha mo? Ano? Ang iyong mukha, naging berde na rin. Hindi kaya, nalasan tayo. Nakakainis. Nakakainis. Hamak na bata. Gumamit ka pa pala ng lason. Kung may kakayahan ka, lumabas ka rito. Lumaban tayo. Makalipas ang ilang sandali, ang dalawang iyon ay naging isang lawa ng berdeng likido sa lupa. Gumamit lamang ng kaunting pandaraya para madaling malutas. Tunay ngang mga hanggal. Mukhang, ang pinakamahusay na henyo ng primary level civilization, ang lakas ay katumbas lamang ng Holy Land Holy Zone, sa huli. Ang Martial Dao Civilization ay isang mid-level civilization. Malayong-malayo kumpara sa primary level civilization. Sa parehong realm, ang mga martial artists ng Tianyuan Continent ay mas malakas ng malaki kumpara sa mga tao ng primary level civilization. Sabi ni Beiming, pinakamabuting mag-ingat si Master. Kung makaharap ng high-level civilization, hindi na magiging kasing dali harapin tulad nito. Hindi ko inaasahan, ganito pala kalaki ang agwat sa pagitan ng mga sibilisasyon. Para masigurado ang kaligtasan, mas mabuting mag-set up ako ng ilang array formations. Lumipas ang panahon. Kinabukasan ng umaga. Tao. Sa hilagang silangan. 8,000 pakpak, wings unit of distance, ang layo. May dalawang lalaking tao, na humahabol sa isang babaeng tao. Papunta sila sa ating direksyon. Hayaan silang pumunta. Matagal na akong naghanda ng mga bagay, na hindi inaasahan. Sa sandaling ito, isang kulay abong usok ang bumabalot sa lugar kung saan nakaupo si Yeming. Hindi kalayuan, walang tigil na tunog ang maririnig. Isang babae ang pilit na tumatakas. Haha, magandang binibini ng Immortal Dao Civilization. Huwag ka nang tumakbo pa. Makipaglaro ka sa dalawang kuya. Tinitiyak ng dalawang kuya na mapapaakyat ka sa pagiging immortal. Patay na. Kung magpapatuloy ng ganito, natatakot akong hindi ako makakatagal para makipagtipon kay senior brother. Tumakbo siya papasok sa array formation na itinayo ni Yeming. Anong nangyayari dito? May array formation sa lugar na ito. Array formation. Sinong bata mula sa anong sibilisasyon? Ha, walang kaalaman. Nangangahas kang gumamit ng array formation laban sa amin. Isang maliit na array lamang. Sirain para sa akin. Zuwu shakes Heaven Hammer. Ano? Hindi masira ang array formation na ito. Ang dalawang iyon ay nakulong na. Lumitaw si Yeming. Binibini. Kailangan mo ba ng tulong? Sino ka? Martial Dao Civilization. Yeming. Immortal Dao Civilization. Shi Yufei. Binibini. Pinalibutan mo ako. Tiyak na may pakay ka. Sa isip ni Shi Yufei, sa Trial Land, ang mga tao mula sa ibang mundo ay pawang mga kaaway. Tiyak na may pakay ang taong ito. Siyempre mayroon. Hindi ako kasing bait na tutulong sa kaaway nang walang kapalit. Kailangan mong maglabas ng isang bagay na may halaga. Naglabas siya ng isang bagay mula sa kanyang manggas. Ito ang pinakamataas na puwersa ng Martial Dao Civilization, ang Supreme Treasure Manual ng Three Pure Ones Sect. Three Pure Ones True Dharma. Kung ito ay Supreme Treasure Manual ng iyong sekta, ganoon kadali mo itong ibibigay sa iba. Sa huli, nabubuhay ka sa ibang sibilisasyon. Ang pagbibigay sa iyo ay hindi matutuklasan ng sekta. At saka, ang Martial Dao Civilization ay nagmula sa aking Immortal Dao Civilization. Dati itong nasa ilalim ng kontrol ng Immortal Dao Civilization. Pagkatapos makalaya, saka lamang ito umunlad at lumakas. Ikaw ay isang henyo ng Martial Dao Civilization. Umaasa akong ang Three Pure Ones True Dharma ay makakapagparami ng iyong kaalaman. Mapapaangat ang Martial Dao Civilization sa isang bagong antas. Maraming salamat. Sa isip ni Yeming,
Ang babaeng ito. Hindi pa natin pinag-uusapan ang kanyang lakas, ngunit mayroon siyang malawak na puso. Ang kanyang pagtingin sa mga bagay ay napakagalante rin. Huwag kang magpasalamat. Ang lakas ng dalawang iyon ay napakalakas. Galing sila sa Taiwu Civilization, isa ring high-level civilization. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Itong Soul Bewitching Array, sapat na para ikulong sila. Ngayon, basta na lang silang sumusugod sa loob ng array. Magpahinga ka at magpagaling. Hintayang maubos ang kanilang lakas, ako na ang kikilos para tapusin sila. Ginamit ni Yeming ang Taiyi Divine Calculation, gaya ng inaasahan. Ang Immortal Dao, tunay ngang malawak at malalim. Ang mga Dao technique sa loob, pati ako ay hindi mahulaan. Siyempre, noon, kung hindi dahil sa panunupil ng ibang lahi, ang Immortal Dao Civilization ay matagal nang naging isang super-level civilization. Nagkaroon na ng sarili naming 3 Pure Ones Lord Gods. Tama ka. Narinig kong, kung hindi dahil sa eksperto ng lahi ng tao na iyon na nagpaguho sa Zuyuan Continent, natatakot akong matagal nang nalipol ang lahi ng tao. Masyadong maraming malalakas na lahi. Hindi pa kasama ang 3 dakilang banal na lahi ng sukdulang kataas-taasan, kahit ang pagkakaroon ng tinatawag na 100 races ay lampas sa abot ng lahi ng tao. Kaya, nagpasya akong maging Lord God ng Immortal Dao Civilization. Gawin itong isang super-level civilization. Ang binibini ay may ganito kalaking ambisyon. Nagbibigay galang po si Ye. Bagamat ako'y walang kakayahan, ngunit gusto ko ring pamunuan ang Martial Dao Civilization. Maging nag-iisang pinuno sa lahat ng mundo. Hindi ko inaasahan, si Brother Ye ay may ganito ring kalooban. Ako, at ikaw, napakasaya ng ating usapan. Bakit hindi tayo uminom ng kaunting alak? Ha, nagulat siya. May naramdaman. Ang aurang ito. Dumating na ang ilang mga senior brothers ko. Baka, imbitahan ko sila papasok. Hindi pwede. Ang ilang mga senior brothers kong ito, napakalupit. Kapag nakita ka, tiyak nakikilos sila para patayin ka. Ilabas mo ako agad dito. Hinding-hindi ka dapat lumabas. Sige, binibining Shi. Kung may pagkakataon, magkita tayong muli. Itong Soul Bewitching Array. Si Junior Sister ay humingi ng tulong malapit dito dati. Baka sakaling nakulong siya sa loob. Ang pagsira sa array na ito ay hindi mahirap, ngunit kailangan ng kaunting oras. Sana'y makatagal si Junior Sister. Senior Brother, nandito ako. Junior Sister, ayos lang na wala kang problema. Paano ka nakalabas? Noon, hinabol ako ng mga Vuren. Isang kaibigan sa loob ng array na ito ang nagligtas sa akin. Ngayon, ang 2 Vuren ay nakakulong pa rin sa loob. Kung ang kabilang panig ay may utang na loob na pagliligtas kay Junior Sister. Baka, imbitahan natin siyang lumabas para makipagkita. Para mapasalamatan namin siya. Hindi na kailangang mag-abala pa. Senior Brother, natuklasan ko ang isang lugar ng pagsubok na may gantimpala. Bilisan natin. Pumunta na tayo roon. Sige. Pinanood ni Yeming ang 4 na umalis. Bumalik sa loob ng array formation, kung saan nakakulong ang 2 mula sa Taiwu. Nakakainis. Ang aking Taiwu Civilization ay hindi magaling sa array formations. Masyadong maraming oras ang nasayang. Ang taong nag-setup ng array formation, hindi ko alam kung kailan pa tumakas. Nakakainis. Sino ba talaga ang nag-setup ng array formation na ito? Nasayang ang isang mahalagang array breaking pearl ko. Tiyak na tatadterin ko siya sa daan-daang piraso. Lumipat ang eksena sa isang lugar. Napakaraming martial artists ang umaatake sa isang barrier array formation. Sirain para sa akin. Dumating ang 4 mula sa Immortal Dao Civilization. Sa loob ng Bauta, Treasure Pagoda, tiyak na may kayamanan. Ngunit, may array formation na humaharang. Masyadong mahirap ang array na ito. Hindi ko masira. Kailangang humanap ng ibang taong bihasa sa array formations. Isang taong bihasa sa array formations. Brother Ye. Brother Ye, bakit ka na pa rito? Naglalakad-lakad lang. Tapos nakarating ako rito. Sa totoo lang, naging interesado ako kaya sumunod ako. Gaya ng inaasahan, tama ang pagpunta ko rito. Halika rito. Tikman mo itong prutas na ito. Tingnan mo ang lasa nito kumpara sa Immortal Dao Civilization. Oh, Brother Ye, yung 2 Vuren na iyon, nasaan na sila? Sa huli, pagkatapos kitang iligtas, tamad na akong makipaglaro pa sa kanila.
Tiningnan ko silang sirain ang array formation, pagkatapos ay umalis na ako. 10,000 refinements blood glow. Sa sandaling ito, pilit pa rin nilang sinisira ang array formation. Masyadong matigas ang array formation. Napansin niya si Yeming at si Binibining Shi na nakatayo at masayang kumakain. Bata, magaling ka. Kami, nahihirapan sa pagsira ng array, ikaw naman. Nandoon kumakain ng prutas. Nanood ng palabas. Kung ayaw mong mamatay, tumulong ka ng isang bahagi ng lakas. Bilisan mo. Talagang, nanunood lang ng palabas. Sobra na. Agad kang tumulong. Tama iyon. Kayo mismo ang gumagawa ng katangahan. Gumagamit ng lakas para sirain ang array. Ayos na sana. Tapos gusto nyo pa akong maging tanga rin. Gamit ang Lintek. Anong pinagsasabi mong pang-iinsulto? Dahil nga hindi masira ng ordinaryong paraan, kaya napipilitan lamang gumamit ng lakas. Bata, sobra ka na. Nangangahas kang maging walang galang ng ganyan. Uunahin na kitang patayin. Brother Ye, mag-ingat ka. Ang taong ito ay isang blood race cultivator mula sa Demon Blood Civilization. Mahilig silang humigop ng dugo. Huwag mong tingnan na hindi matipuno ang kanyang katawan, ang lakas ng kanyang mga muscle ay sukdulang malakas. Hindi maaaring harapin ng direkta. Lakas ng muscle na malakas. Mas lalo ko pang gustong harapin ng direkta. Ang Dragon Hammer ni Yeming ay direktang tumama sa kanyang mukha. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumilapon siya papunta sa tuktok ng bundok malapit doon. Lintek, gumamit lang ng lakas, pati bato ay nabasag. Ang lakas ng batang ito, hindi bababa sa 10 bilyong jin pataas. Kung gayon, ang Blood Race Cultivator, kaya pa ring harapin siya sandali. Ang lakas, natatakot akong hindi bababa sa 8 bilyong jin. Hindi ko kalaban ang taong ito. Mas mabuting lumayo na lang ako sa kanya. Tinamaan ng isang buong lakas kong martilyo, tapos hindi namatay. Katunayan, nakatakas pa. Gamit ang lakas pagkatapos kong mag-breakthrough sa Martial Monarch Realm ngayon, dagdag pa ang Violent Secret Crystal, dapat mahigit 13 bilyong jin na. Ngunit nagawa niyang harangin ito gamit ang kanyang katawan. Ang Demon Blood Civilization, gaya ng inaasahan. Hindi simple. Ang batang ito, napakalakas. Mahirap laruin. Maaaring galing siya sa mid-level civilization. O kahit high-level civilization. Kailangang mag-ingat sa pakikitungo. Brother Ye, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Junior sister. Senior brother. Sino siya? Kanina. Abala sa pagsira ng array, hindi ko napansin kung paano ka napunta kasama niya. Sa trial land, hindi maaaring basta-basta magtiwala kan inuman. Kumain ka ng prutas niya, baka, nilagyan niya ng lason sa loob. HMPH. HMPH. Ang isip ng isang hamak na tao, ay magkakaroon lamang ng mga iniisip ng isang hamak na tao. Ako, isang martial artist, gumagawa ng marangal. Paanong magiging katulad ko ang mga hamak na tulad ninyo? Huaduyaw. Agad niyang ginamit ang kanyang sandata para atakihin si Yeming. Hibla ng sinulid. Hindi tama. Ito ay liwanag ng espada. Nagawa niyang pagsamahin ang liwanag ng espada para maging sinulid. Tumalon si Yeming. Nakaiwas sa mga atake ng espada nito. Sa kabaligtaran, may kaunting interesanteng pamamaraan. Zuantian White Emperor Sword. Pagkatapos sirain ang kanyang sinulid na espada, agad ginamit ni Yeming ang Invisible Sword. Sa isang iglap, napalibutan na ng Invisible Sword ang kanyang katawan. Ano itong espada? Walang anyo, walang anino. Brother Ye, maawa ka sa espada. Hinigpitan ni Yeming ang kanyang kamao. Nagsimula na ring humiwa ang Invisible Sword sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ganap na siyang nahubaran. Ang kanyang mga damit ay pinutol lahat. Owa, junior brother, damit. Kung hindi dahil sa pakiusap ni Binibining Shi, ang Naduraj, hindi ang mga damit. Yung batang iyon, ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Isang atake lang. Naitaboy ang henyo ng Demon Blood Civilization. Hindi pa kasama iyon, ginamit pa ang sword skill para paglaruan ang tao mula sa Immortal Dao Civilization. Napakalakas. Gamit ang direktang atake para makuha ang atensyon, kasabay nito. Kinokontrol ang isang lumilipad na espada na walang anyo at anino para umatake ng patago. Ang taong ito, mayaman ng karanasan sa laban. Isang kalabang mahirap harapin. Senior brother, ininsulto ng ganito. Paanong madaling palalampasin?
Bilisan mo. Patayin mo siya. Free Pure One Secret Incantation. Yu Fei. Ang batang ito, masyadong mayabang. Nang ahas pang paglaruan ang disipulo ng aking Free Pure One sect. Tayo, magsanib puwersa tayo para puksain siya. Senior Brother. Sandali. Kung hindi dahil sa kanyang pagtitimpi, si Senior Brother Wen ay isa ng bangkay. At saka, may utang na loob akong pagliligtas sa kanya. Sana po'y tumigil na kayo. Senior Brother. Binibining Shi. Hindi na kailangang maraming salita. Ang pagkakataong ito na mahirap makuha, hayaan ninyong matikman ko ang mga pamamaraan ng Free Pure One sect. Free Pure One's True Dharma. Demon Severing Slash. Ang dalawang iyon ay pinagsama ang pagpapakawala ng Sword Chi. Agad ding ginamit ni Yeming ang Emperor Sword Blazing Sword. Isang hibla ng nagliliyab na Sword Chi ang lumipad. Sa sandaling ito, may isang aklat na hamarang sa dalawang Sword Chi ng magkabilang panig. Nagulat sina Yeming at ang dalawa pa. Sino iyon? Dahan-daang lumiit ang aklat. Isang tawa ang umalingaw-ngaw. Ha ha ha. Ang paggamit ng marami laban sa kaunti, tunay ngang hindi patas. Maaari bang isama niyo ako? Sino ka? Ako, apelyido ko'y Meng. Isang salita lamang ang pangalan. Shu. Galing sa Confucian Civilization ng Shushan Continent. Ano? Confucian Civilization. Kapatid na ito. Ako po ay magalang. Ako si Yeming. Galing sa Martial Dao Civilization ng Tianyuan Continent. Martial Dao Civilization. Isang napakasinaunang sibilisasyon. Gamit ang martial arts para pumasok sa Dao. Gamit ang martial arts para itatag ang mundo. Baka sakaling ilang taon pa, ito ay magiging isang malakas na nilalang tulad ng Buddhist Dao. Immortal Dao. Ito lamang, medyo nakakapanghinayang. Ang Martial Dao Civilization, sa huli. Isa lamang mid-level civilization. Marahil ay makakaapekto ito sa iyong cultivation sa hinaharap. Makaapekto sa cultivation. Paanong sinabi mo iyan? Mamaya na natin pag-usapan. Unahin muna nating lutasin ang bagay sa harapan. Bagamat 3 laban sa 2, ngunit ang mga cultivators ng Confucianism ay hindi rin madaling kalabanin. Sa huli, ang Confucian Civilization ay, sa mga sibilisasyon ng lahi ng tao sa kasalukuyan, ang nag-iisang mayroong Lord God. At ang nilalang na pinakamalapit sa super-level civilization. Kung ikukumpara, ang Buddhist Dao, Immortal Dao, parehong kailangang magbigay daan ng kalahati. Ang sibilisasyong may Lord God ay sukdulang nakakatakot. Bawat isang cultivator ay maaaring makipag-usap sa Lord God. Humiram ng lakas ng Lord God para kumilos. Ang lakas ay hindi masukat. Hindi maaaring basta-basta kalabanin. HMPH. Junior Sister. Aalis na tayo. Opo, Yeming. Paumanhin. Huwag mong pansinin. Sa loob ng trial land, ikaw, lahat ay kaaway. Ang hindi mo pagkilos laban sa akin, ako ay lubos ng nasisiyahan. Pinanood ni Yeming siyang umalis. Hehe, Brother Ye, mukhang hindi na matutuloy ang labang ito. Ang isang Ginoo ay gumagamit ng bibig, hindi ng kamay. Ang hindi lumaban ang pinakamaganda. Sa iyong katawan, may prutas pa ba? Kanina, tiningnan ko ng kalahating araw. Matagal ng gutom. Haha, prutas, wala na. Masarap na alak. Masarap na karne, mayroon. Sa huli, gamit ang lakas ng muscle nila, hindi nila masisira ang array formation ng Treasure Pagoda. Hindi rin tayo nagmamadali, kumain muna tayo habang nanunood. Haha, si Junior Brother, hindi simple tulad ng kanyang itsura. Lahat sila ay mga nangungunang henyo ng bawat isang sibilisasyon. Mayaman ang karanasan. Paanong hindi malalaman na ang lakas ng muscle ay hindi makakasira, tulad ng mga iyon? Huwag mong tingnan ang itsura nilang napakapagod. Lahat iyon ay pagpapanggap lamang. Gustong lokohin ang ilang mga tanga na ubusin ang kanilang lakas, mas malaki ang magagastos na lakas. Tama nga, ngunit sa katotohanan, lahat sila ay napakatalino. Paanong madaling maloloko ng ganyan? Ang resulta, lahat sila ay nagpapanggap. Nagpapakita ng itsurang malaki ang nagastos na lakas. Gamit iyon, babawasan ang pagiging alerto ng iba. Tinatayang, pagdating ng gabi. Titigil na sila. Hindi na rin tayo makikipaglaro sa kanila. Kain na. Uminom ng alak. Magkwentuhan. Brother Meng, noon, sinabi mong ang Martial Dao Civilization ay makakaapekto sa aking cultivation.
Ang mga salitang ito, ano ang ibig sabihin? Kapatid, alam mo ba, ang tao, pagdating sa antas ng Divine Spirit, ilang malalaking realms mayroon? May 3 realms. Isang daw. Sila ay ang Dharma Heaven Realm, Longevity Realm, Eternity Realm, at Heavenly daw. Hindi kaya, ito ay may kinalaman sa sibilisasyon. Iyon ay natural. Ang Divine Spirit, sa katunayan ay isang ganap na bagong antas ng buhay. Bawat isang lahi, hindi limitado sa tao, o demonyo, multo, halimaw, ibon sa langit, isda sa tubig, anuman ang potensyal, sa huli. Tatahakin din nila ang daang ito. Pagkatapos maabot ang Eternity Realm sa 3 realms, ang Cultivator ay magiging isa kasama ang sibilisasyong kanyang pinagmulan. Maging Lord God ng isang rehiyon. Lumalabas na ang Lord God ay nasa Eternity Realm. Brother Meng, ang ibig mong sabihin, ang Martial Dao Civilization, masyadong mababa ang antas, kaya ako, halos walang posibilidad na maging Lord God. Maaaring sabihin na ganoon. Pagdating sa Eternity Realm, hindi na ito cultivation ng tao. Ang isang Eternity Realm expert ay ibang sibilisasyon. Ang lahat ng pag-aari ng sibilisasyong iyon ay malakas. At habang mas malakas ang Eternity Realm expert, mas maningning ang sibilisasyong pag-aari niya. Ang dalawang larangan ay umaasa sa isa't isa. Magkasamang nabubuhay. Ibig sabihin din ba noon, wala akong pagkakataong maging isang Eternity Realm expert? Hindi naman sa hindi pwede. Alam mo ba, ang Martial Dao Civilization ay magbe-breakthrough para maging isang super level civilization. Ito lamang, ang tsansa ay napakababa. At, gamit ang iyong laban sa langit na potensyal, pamunuan ang Martial Dao Civilization, maaaring magtagumpay. Talikuran ang kasalukuyang daan ng cultivation, maging Lord God. Ang 2 daang ito, parehong napakaraming paghihirap. Noon, ang eksperto ng lahi ng tao, ay dahil sa sarili niyang paglikha ng isang Tongtian Great Dao, muntik nang dalhin ang lahi ng tao sa maningning na panahon. Sayang, siya. Para iligtas ang lahi ng tao, ginamit ang buhay bilang kapalit. Itinatag ang Zuyuan Continent. Hanggang ngayon, nailigtas ang lahi ng tao, ngunit nawalan din ng pagkakataong pumasok sa super-level civilization. Sa alamat, ang Confucian Civilization, hindi ba't mayroon lamang iisang Lord God? Ang bagay na ito, sinabi sa akin ng Invisible Sword. Ang Confucian Civilization, hindi isang super-level civilization. Ang Lord God, ay kasama ng sibilisasyon sa pagsilang. Ang Confucian Civilization, kahit may Lord God, ngunit masyadong mahina ang sibilisasyon kaya nahuhuli. Kaya naman, ang lakas ng Confucian Lord God, ay habang buhay na hindi makakapantay sa ibang Lord Gods ng sibilisasyon. Maaari lamang siyang magprotekta sa sarili. Baka sakaling, yung Confucian Lord God na iyon, ay mabilis na maaalis mula sa Tongtian Road. Kung ang lahi ng tao ay makakapanganak ng isang bayani, pag-isahin ang lahi ng tao, sabay-sabay na bumangon. Magdulot ng 100 schools contention. Maaaring magkaroon ng isang sinag ng pag-asa. 100 schools contention. Brother Meng, ang sitwasyong ito, dati na bang nangyari? Siyempre mayroon. Noon, yung eksperto ng lahi ng tao, ay nagkaisa sa lahi ng tao. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, hindi mabilang na sibilisasyon ng lahi ng tao ang isinilang. Ang mga sibilisasyon ay naglalabanan. Ang talino ay nagpapalitan. Nagdulot ito sa mga sibilisasyon na walang tigil na umunlad ng mabilis. Katunayan, mayroon pang tendensya na magsama-sama. Ang Confucian Civilization ay lumitaw din ang Lord God sa panahong iyon. Noong panahong iyon, Confucianism, Immortal Dao, Buddhist Dao, Shaman Dao, Demon Dao, Ghost Dao, bawat isang sibilisasyon ay may isang pinuno. Walang kapantay na henyo. Dapat sana, maaari silang magpatuloy na umangat para maging tunay na Lord Gods. Sayang, nagkawatak-watak ang kontinente. Ang lahi ng tao ay nahati sa 5 at 7. Sa pagitan ng mga sibilisasyon, halos wala ng komunikasyon. Hindi mabilang na sibilisasyon ng lahi ng tao ang nagkabit-kabit, umunlad at naging isang maunlad na panahon. Kung naipanganak sana ako sa panahong iyon, napakabuti sana. Sa totoo lang, itong Trial Land, maituturing ding isang uri ng sibilisasyon. Ito lamang, ang pamamaraan ay medyo sukdulen. Sino ang lumikha ng Trial Land? Heavenly Court Will.
Ito ay isang grupo ng mga matatandang konserbatibo ang lumikha. Sila ay masyado ng matanda. Umiiral na sila mula pa sa Zuyuan continent. Naramdaman ng mga matatandang iyon ang panganib. Umaasang sa pamamagitan ng paraang ito, makahanap ng henyo para hubugin. Sa madaling salita, ang Creation Land ay may isang kayamanang isinilang sa mundo. Ang mga eksperto ng iba't ibang sibilisasyon ay lahat patungo rito. Ang ginagawa ng mga matatandang iyon ay para lamang maghubog ng mga talento para tulungan silang agawin ang Creation Treasure. Creation Treasure. Ang Creation Treasure ay ang pinakamalakas na banal na sandata sa mundo. Ang pinakamalakas na eksperto ng lahi ng tao noon ay gumamit din ng Creation Treasure para buksan ang Heavenly Tomb. Ikaw, huwag ka nang masyadong mag-isip. Ang pag-agaw sa Creation Treasure ay bagay pa ng 10,000 taon sa hinaharap. Malayo pa sa atin. Sa kasalukuyan, mas mabuting makuha muna ang gantimpala ng pagsubok. Brother Meng, alam mo ba kung ano ang gantimpala ng pagsubok? Ito ay ang Heavenly Dragon Buddha Pill. Ni-refine mula sa Heavenly Dragon Soul. 3 panahong Buddha ang nagbigay ng basbas. Hindi maliit na bagay. Gamit ang pill na ito, ang lakas ng Divine Spirit Soul ay lalago ng husto. Magandang bagay iyan. Sayang, bagay ito ng Buddhist Dao Civilization. Karaniwan, tumatanggap lamang ng mga taong may kaugnayan sa Buddha o mga disipulo ng Buddhist Dao. Sa iyong katawan, wala ni kalahating bahid ng Buddhist Chi. Kung gayon, kalimutan mo na. May kaugnayan sa Buddha. Lumipas ang panahon, may isang taong sumigaw. Sino sa inyo ang bihasa sa array formations? Sa wakas ay natapos na sila. Brother Meng, bihasa ako sa array formations. Tingnan mo, dapat ba akong magsalita ng isang beses? Ito ay isang pagkakataon, ito rin ay isang panganib. Dapat mong pag-isipang mabuti. Hindi mo kailangang tanungin ako. Itinaas pa rin ni Yeming ang kamay at sumigaw. Lahat ng tingin ay napunta kay Yeming. Sa mga taong ito, may ilang mga aura na sukdulang mabangis. Kailangan kong mag-ingat. May isang taong lumapag agad sa harap ni Yeming. Bata, pumunta ka at sirain ang array formation ng Treasure Pagoda. Ito ay isang utos. Brother Meng, siya, nang ahas pang magbigay ng utos. Isa ba siyang importanteng tao? Siguro, importante nga. Bata, huwag kang maglaro ng apoy. Sakto. Inilabas agad ni Yeming ang Dragon Hammer bilang sagot. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang lupa at bato ay tumalsik kung saan-saan. Sige, hindi ko inaasahan, ang lakas ng tao ay umabot na sa ganito katindi.